Isang bahay na hindi mo kailangang puntahan dahil ito mismo ang lalapit sa'yo. Sa bawat sigaw, sa bawat galit na hindi mo mailabas, isang duyan ang umuugoy sa dilim, naghihintay. Akala mo kwento lang ng isang mag-asawang laging nag-aaway, pero ang totoo, ito ang simula ng isang sumpang lumalaganap sa bawat pusong wasak. Gusto mo bang malaman kung paano nawawala ang mga taong punong-puno ng hinanakit? Panoorin mo hanggang dulo, dahil baka sa huling bahagi, pangalan mo na ang tawagin ng bahay sa liblib na baryo ng Santa Lucia. May isang lumang bahay na laging tahimik tuwing araw. Ngunit pagsapit ng gabi, ang katahimikan ay napapalitan ng sigawan. Si Mario at Lorna, ang mag-asawang nakatira roon, ay kilalang palaging nag-aaway. Hindi lang simpleng pagtatalo, kundi parang digmaan na maihalong puot at pananakot. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at ang kidlat ay tila sumisigaw sa langit, narinig ng mga kapitbahay ang hagulgol ni Lorna. Sumunod ang sigaw ni Mario, galit na galit, maihalong pagmumura. Wala kang silbi. Puro ka na lang reklamo. Mas mabuti pang mamatay na lang tayo pareho. May nagsabi sa baryo na minsan nang nagpunta si Lorna sa isang matandang albularyo sa kabilang bundok. May dala siyang buhok ni Mario at isang piraso ng damit na may dugo. Gusto ko siyang pagsisihin, Anya, gusto ko siyang makaranas ng bawat sakit na ibinigay niya sa akin. Ang albularyo, si Nanay Salve, ay kilalang kulam ang gamit sa paghihiganti. Mahirap ang hinihingi mo, wika ni Salve, ngunit darating ang araw ng paniningil. Pagbalik ni Lorna sa bahay, mas lumala ang kanilang bangayan. Pati mga kasangkapan ay lumilipad, hindi dahil sa kanilang galit, kundi tila may sariling buhay ang mga ito. Isang gabi, natagpuan ni Mario ang sarili niyang katawan sa salamin, pero may iba siyang itsura. Ang kanyang mga mata ay itim na itim, walang puti, at ang kanyang balat ay parang nabubulok. Napaatras siya sa takot, ngunit ang refleksyon ay nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi mo na ako makikilala, bulong ng refleksyon na hindi na ang kanyang boses. Tumakbo siya palabas, basang-basa sa ulan at dumiretso sa simbahan. Ngunit pagsapit niya roon, ang krus ay nakabaligtad at ang imahe ng santo ay umiiyak ng itim na dugo. Nagmadali siyang bumalik ng bahay, ngunit sa kanyang pagbalik, nakasalubong niya si Lorna sa pintuan. Ngunit si Lorna ay tila hindi na tao. Ang kanyang mukha ay sunog, may bitak-bitak na parang paso, at ang kanyang mata ay parang may apoy. Akala mo makakatakas ka, Anya, habang lumalakad palapit. Ang lupa ay nagbitak sa ilalim ni Mario, at mula roon ay lumabas ang mga kamay na gawa sa abo at buhok, hinahatak siya pababa. Wala nang hustisya sa mundo, bulong ni Lorna, kaya ginawa ko ito. Kung hindi tayo magkasundo sa buhay, magsama tayo sa impyerno. Mula sa kisame, bumagsak ang duya na ginamit ng anak nilang namatay ilang taon na ang nakalilipas. Nang bumangga ito sa sahig, may laman na ito, isang sanggol na walang mukha, nanginginig, ngunit buhay. Si Mario ay sumisigaw, ngunit walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Si Lorna ay ngumiti, lumapit sa duyan at kinuha ang nilalang. Pamilya na ulit tayo, Mario, bulong niya. Sa kisame, unti-unting lumitaw ang mga pangalan nilang dalawa, isinulat sa dugo. At sa gitna ng gabi, sa silong ng lumang bahay, may umaalulong na parang hayop na sugatan, na maihalong tinig ng taong nawala ng bait. Ang mga kapitbahay, sanay na sa ingay ay hindi na lumalabas. Alam nilang may nangyayaring kakaiba, ngunit wala ni isa mang gustong makialam. Ang bahay ni na Mario at Lorna ay tila nababalutan ng usok na kulay abo, laging malamig kahit tirik ang araw. May nagsasabing tuwing gabi, naririnig pa rin ang kanilang pagtatalo. Ngunit hindi na ito basta-basta sigawan ng mag-asawa. Ito ay ungol, sigaw ng mga nilalang na hindi na tao. Sigaw ng mga kaluluwang ginapos ng galit at isinumpa ng kulam. Ang hangin sa paligid ng bahay ay may amoy ng sinunog na buhok at nabubulok na karne. Ang mga halaman sa paligid ay natutuyo kahit sa panahong tag-ulan. Minsan, may batang mapapadaan, hahawak sa bakod, at agad mangangatog, umiiyak na parang may nakita sa kabilang dulo ng bintana. May nakatingin sa akin, sabi ng isa. Ngunit nang lumingon ang kanyang ina, wala namang tao. Sa loob ng bahay, si Lorna ay palaging nasa likod ng kurtina. Ang kanyang anino ay tila hindi sumusunod sa liwanag. Minsan mas mahaba ito, minsan mas maliit, minsan wala. Ang mga mata niya, kung minsang nasisilip ay hindi na mata ng tao. Ito ay pula, tila apoy na lumulutang sa kadiliman. At si Mario,
ayon sa ilang nakasilip sa bintana, ay palaging nakaupo sa silyang yanto. Walang ekspresyon, walang galaw. Parang bangkay na buhay, palaging nakatingin sa duyan ng sanggol na walang mukha. Minsan, gagalaw ang silya ng kusa. May pagaspas ng hangin kahit walang bintanang bukas. At ang duyan, umuugoy ng kusa, kahit walang hangin, kahit walang kamay na nagtutulak. Isang gabi, isang bagong alagad ng simbahan ang nagtangkang basbasan ang bahay. May dala siyang krus, banal na tubig, at panalangin. Paglapit pa lang niya sa bakod, pumutok ang lampara sa post sa kalsada. Umulan ng bubog. Bago pa siya makapasok sa gate, tumigil siya, dahil may bumulong sa kanyang tenga. Hindi ka namin kailangan dito. Paglingon niya, walang tao. Ngunit sa likod niya, nakasulat sa lupa gamit ang abo, balik ka, at hindi ka na makakauwi. Umatras siya, nanginginig, at hindi na muling bumalik. Sa baryo, nagsimulang mawala ng tubig ang mga balon. Ang mga hayop ay biglang namamatay. Ang mga bata ay nagkakasakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Lahat ay itinuro sa isang pinagmulan, ang bahay ng mag-asawang walang ginawa kundi ang mag-away. Ngunit ngayon, wala na ang kanilang katawan. Hindi na sila nakita mula nang magsara ang pinto sa gabing iyon. Ngunit tuwing 12:00 ng hating gabi, bubukas ang isang ilaw sa loob. At sa anino ng bintana, makikita ang silweta ng mag-asawa, nag-aaway, nagsisigawan. Ngunit kung pakikinggang mabuti, hindi na ito away ng mag-asawa. Ito ay palahaw ng mga nilalang na hindi makaalis. Natrap sa sumpang sila rin ang gumawa. At sa gitna ng kanilang bangayan, isang tinig ng sanggol ang maririnig. Umiiyak. Tumatawa. At unti-unting bumubulong ng mga salitang hindi galing sa mundong ito. Ang bulong ng sanggol ay hindi ordinaryong iyak. Ito ay mabagal, garalgal, parang hinihila mula sa ilalim ng lupa. Halika na. Halika na. Tapos na ang oras mo. Ang mga pader ng bahay ay unti-unting namumuti sa umaga, pero sa gabi, bumabalik ang mga batik ng dugo. Walang sino mang pwedeng magpinta sapagkat walang taong nakakapasok. May isa pang gabi, isang lasing na lalaki ang nagtangkang tumambay sa harapan ng bahay. Tumatawa siya, minumura ang bahay, akala'y kwento lang ang lahat. Multo. Mga baliw lang ang naniniwala dyan. Ngunit nang pumikit siya para sumandal, may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Pagdilat niya, nasa loob na siya ng bahay. Nakaupo sa mesa. May kandilang itim sa harapan niya, at si Lorna, nakaupo sa kabilang dulo, nakatitig lang. Si Mario ay nakatayo sa likod niya, hawak ang isang kutsilyong kalawangin. Gusto mong makisali sa away, tanong ni Lorna. Ngunit hindi siya makasagot. Ang kanyang bibig ay parang tinahi, mahigpit, walang bukasan. Umiiyak siya sa loob pero walang lumalabas. Ang kutsilyo ay lumapit, dahan-dahan. Bago ito tumama, bigla siyang nagising, nasa harapan pa rin ang bahay, nakahandusay. Ngunit ang kanyang bibig nananatiling sarado. At mula sa araw na iyon, hindi na siya muli nakapagsalita. Sa baryo, ang balita ay lalong lumaganap. Walang gustong tumira malapit sa bahay. Ang mga pusa ay ayaw lumapit, ang mga aso ay tahol ng tahol tuwing 12:00. May araw na biglang umitim ang langit sa kalagitnaan ng tanghali. Sa gitna ng dilim, mula sa bintana, may kumakaway. Isang bata. Hubad, walang mata. At ang kanyang palad ay puno ng punit na balat. Sinasabing ang batang iyon ang anak ni Mario at Lorna, ang bata na namatay sa isang aksidente na sinisisi ni Lorna kay Mario. At mula noon, ang galit ay hindi na nawala. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa buong mundo. Ang bahay ay naging pugad ng paghihiganti, ng paniningil, ng kulam na hindi na kayang sirain ng dasal. At ang sumpa ay patuloy na lumalaganap, dahan-dahan, tahimik. Parang apoy na nagsisimula sa isang alitaptap. At sa bawat gabi, isang bagong tinig ang sumasama sa mga sigaw mula sa loob ng bahay. Isa pa. At isa pa. Hindi na lamang si Mario. Hindi na lamang si Lorna. Ang kanilang away ay naging ulam ng mga multo at ngayon lahat ay inaanyayahan. Lahat ay maaaring sumali. Kung handa ka na ring mawala. Isang gabing tahimik, isang babae ang nawala ng anak. Habang natutulog, bigla na lamang nawala ang sanggol mula sa kanyang tabi. Walang tunog. Walang bakas.
Ngunit sa sahig ng kanilang bahay, may nakasulat sa lumang tinta. Magkakaroon ulit ng pamilya. Agad siyang tumakbo sa barangay hall, umiiyak, nagsusumamo. Ngunit kahit ang mga tanod ay natatakot na pumunta malapit sa bahay ni na Mario at Lorna. Hindi na iyan saklaw ng batas, bulong ng isang matanda. Saklaw na iyan ng iba. Kinabukasan, may dumating na pari mula sa Maynila. Bata pa, puno ng sigasig. Nagsuot ng krus, dinala ang banal na langis, at nagsimulang magdasal sa labas ng bakod. Ngunit paglapit niya sa pintuan, biglang nagbago ang hangin. Umikot, bumigat. Ang kanyang balat ay tinubuan ng mga maliliit na sugat, parang kagat ng libu-libong langgam. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, nangingitim na. Mula sa loob ng bahay, may narinig siyang boses ng babae. Mahinahon, matamis, ngunit malamig. Padre, hindi mo kami maililigtas. At sa isang kisap mata, bumukas ang pinto, kahit walang humawak. Dahan-dahang lumitaw si Lorna, ngunit hindi na siya babae. Ang kanyang katawan ay parang hinabi mula sa abo at alikabo. Ang kanyang mata ay butas na itim. Sa kanyang bisig, karga niya ang sanggol. Hindi umiiyak, hindi gumagalaw. Ngunit bumubulong sa wika na hindi maintindihan. Ang pari ay napaluhod. Hawak ang rosaryo, patuloy sa dasal. Ngunit bawat salitang binibigkas niya ay naupos sa hangin. Parang sinusunog ng kung anong hindi nakikita. Mula sa likod ni Lorna, lumitaw si Mario. Walang balat sa mukha. Ang kanyang bibig ay bukas ng malaki, ngunit ang tunog na lumalabas ay parang huni ng mga uwak. Sabay-sabay, ang mga anino sa loob ng bahay ay gumalaw. Umakyat sa pader. Lumundag sa kisam. Parang mga hayop, ngunit gawa sa kadiliman. Ang pari ay sumigaw, hindi sa takot, kundi sa pagdurusa. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo, nagsisimula sa mga paa. Pagbagsak niya sa lupa, wala nang natira kundi ang kanyang krus, sunog na rin. Mula sa itaas, sa bintana ng silid ng bata, may sumilip. Ang bata ulit. Ngunit ngayon, may mata na siya. At ang mga mata niya ay galing sa pari. Sa baryo, wala nang lumalapit. Ang bahay ay iniwasan na ng lahat, ngunit hindi ito natutulog. Tuwing gabi, may bagong boses na sumasali sa sigawan. At bawat araw may nawawala. Minsan matanda. Minsan bata. Minsan mga hayop. At minsan, mga taong dumadaan lang nang hindi sinasadya. Ang lupa sa ilalim ng bahay ay laging basa, kahit tuyo ang panahon. Amoy yosi, dugo at abo. May nagsasabing ang sumpa ay hindi na lang nakapaloob sa bakod. Ito ay lumalakad na. Sumasama sa hangin. At naghahanap ng mga pusong puno ng galit. Ng mga pamilyang sirang-sira. Ng mga taong may kinikimkim. Dahil ang bahay na iyon ay hindi lang tirahan. Ito ay isang bibig. Isang nilalang. Isang kulam na buhay. At gutom na muli. Isang araw, isang bata ang hindi umuwi mula sa eskwelahan. Huling nakita siyang naglalakad pa uwi, dala ang bag na may palamuting bituin. Wala siyang iniwang bakas, pero sa bandang hapon, may narinig ang mga kapitbahay na naglalakad malapit sa gubat. Isang musika. Luma. Parang awitin ng duyan na inaawit ng matanda. Paglapit nila sa pinagmulan ng tunog, natagpuan nila ang bag ng bata, malinis, ngunit basang-basa. Sa ibabaw nito, nakapatong ang isang laruan. Isang maliit na kahoy na kabayo, parehong-pareho sa laruan ng anak ni na Mario at Lorna, bago ito namatay. Biglang umihip ang hangin. Malamig. Amoy kandila at uling. May bumulong mula sa di kalayuan. Isa pa. Isa pang anak. Buo na ulit kami. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magsunog ng dahon sa harap ng kanilang mga bahay. Nagsabit ng bawang, asin at mga dahon ng saging. Ngunit walang silbi ang mga ito. Sa kalaliman ng gabi, isang babae ang nagising sa lagaslas ng tubig mula sa gripo sa kusina. Pagbaba niya, wala namang tao. Ngunit ang ilaw ay bukas. Sa mesa, may bagong lutong kanin at 2 tasa ng kape na may umuusok pa. Napatingin siya sa salamin sa ibabaw ng lababo. May nakasulat gamit ang hamog, "Salamat sa handa." Agad siyang tumakbo palabas, sumigaw sa kalye. Ngunit walang lumabas sa kanilang mga bahay. Lahat ay natutong manahimik.
Sa lumang bahay ni na Mario at Lorna, may bagong kortina. Maputi. Malinis. At tuwing umaga, parang may nilalabhan sa likod bahay. Nakasampay ang mga damit ng bata, nanay at tatay. Kumpleto na ang pamilya. Sa mismong kwarto sa itaas, maririnig ang yabag ng mga paa, tumatakbo, naglalaro. May halakhak. May iyakan. May bulungan. Ngunit walang tao. Walang tunay na katawan. Isang araw, may batang nagsalita sa gitna ng klase. Tahimik na batang hindi mahilig magsalita. Tumayo siya, umiti ng malamig at sinabing, "May bagong kapatid ako. Dinala siya sa bahay kagabi." Nang tanungin kung sino ang nagdala, tumingin siya sa bintana. Si Mama Lorna. At si Papa Mario. Mabait sila sa akin. Pagkatapos ay umupo siya, hindi na muling nagsalita. Pag-uwi niya, hindi na siya nakita ulit. Ngunit sa gabing iyon, sa bahay ni na Lorna, may bagong liwanag sa isa pang kwarto. Isa pang duyan ang dumagdag. Isa pang boses ang kumanta ng awit ng pagpapatulog. At ang bahay, tila lumawak. Parang lumalalim ang anino nito tuwing dapit hapon. At ngayon, kahit hindi ka lumapit. Kung meron kang galit sa puso mo. Kung meron kang kinikimkim na inggit, hinanakit o puot. Maaari ka na rin itong marinig. Maaari ka na rin itong tawagin. Dahil ang sumpa ay hindi na nakakulong. Ito ay gising na. At ikaw ang sunod nitong susubukan. Sa susunod na baryo, nagsimulang mamatay ang mga ilaw tuwing alas 10 ng gabi. Una, mga poste sa kalsada. Sumunod, mga ilaw sa bahay. Hanggang pati mga kandila ay kusa na lang namamatay kahit walang hangin. May nagsasabing nakita raw nila ang may batang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakatitig lang. Walang reaksyon. Basang-basa ang damit. Sa kanyang tabi, isang lalaki at babaeng tila wala ng balat sa mukha. Hawak nila ang mga kamay ng bata. Ngunit ang mas nakakakilabot, walang aninong sumasabay sa kanilang mga paa. At bawat gabi matapos silang makita, may isang tao sa baryo ang nawawala. Tahimik. Walang palatandaan ng pagpasok o paglabas. Ngunit sa silong ng bahay ng nawawala, laging may iisang marka. Isang bilog na may mata sa gitna. Sa paligid nito, pabilog na pagkakasulat ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng tao. Isang guhit na lumalalim sa sahig, parang isinulat gamit ang buto. Isang gabi, isang guro ang nangahas magsaliksik. Inilista niya ang lahat ng pangyayaring naugnay sa bahay ni na Mario at Lorna. Pagkaraan ng 3 araw, napansin ng mga kapitbahay na hindi na siya lumalabas. Pumunta sila sa kanyang bahay. Nakalock. Tahimik. Nang basagin nila ang bintana at pumasok, natagpuan nila ang guro na nakaupo sa gitna ng sala. Buhay, ngunit tulala. Sa harap niya, nakalatag ang isang luma at sunog na notebook. Ang bawat pahina nito ay puno ng iisang pangungusap, isinulat ng paulit-ulit. Hindi iki simpleng kulam. Ay kigahay ginising dite halimaw. Ay kigahay gawa di galit dite hindi de mawawala. Sa kanyang lieg, may nakapulupot na buhok. Mahaba, maitim at basa. Mula sa kisame may patak ng tubig. Ngunit nang tingnan nila ito, ang tubig ay pula. Mainit. At amoy bakal. Sa sulok ng kisame may gumuhit ng krus. Baliktad. At sa ilalim nito, isang mata ang dumilat. Isa lang. Malaki. Nagmamasid. Doon lang nila napagtanto ang mas masahol na katotohanan. Ang bahay ni na Mario at Lorna ay hindi na nananatili sa isang lugar. Ito ay gumagalaw. Tumatago sa dingding. Sumasakay sa galit ng mga tao. Kung saan may sigawan, kung saan may away, kung saan may put, doon ito sumusulpot. At kung hindi ka mag-iingat, kung hayaan mong sakupin ka ng galit, ang bahay na iyon ay darating. At hindi mo mararamdaman hanggang huli na ang lahat. Dahil ang unang maririnig mo ay simpleng boses ng isang sanggol. Na tila umiiyak. Ngunit kung makikinig kang mabuti, ito ay hindi pag-iyak. Ito ay tawanan. At ang tawanan ay hindi masaya. Ito ay malamig, basag at hindi galing sa lalamunan ng tao. Parang pinaghalong huni ng ahas at kalansing ng basag na salamin. Sa unang gabi, maririnig mo ito mula sa sulok ng iyong bahay.
Maliit lang, parang alingaw mula sa malayo. Sa pangalawang gabi, mararamdaman mong may nakatitig sa iyo habang natutulog ka. Magigising ka bigla, ngunit wala kang makikita. Hangin lang. Amoy usok. Sa ikatlong gabi, magbubukas mag-isa ang pintuan ng kwarto mo. Maingat. Tahimik. At may papasok na anino, hindi malinaw ang hugis, parang usok na mailaman. Minsan makikita mo itong nakaupo sa paanan ng kama. Minsan, sa bintana. At kapag sumapit ang ikaapat na gabi, magigising ka sa kalmot sa ilalim ng iyong kama. May maririnig kang ungol. Bulong. Parang may dalawang taong nagtatalo sa mababang boses, paulit-ulit. Hindi pa sapat, Ti. Kailangan pa natin ng isa, Di. Isa pang bata. Isa pang ama. Isa pang ina. At sa salamin ng iyong kabinet, lilitaw ang mukha ng isang batang walang balat sa pisngi. Ngunit palaging nakangiti. Sa ikalimang gabi, hindi ka na makakatulog. At doon ka mapapaluhod. Doon mo maririnig ang duyan. Umugoy. Nag-iisa. At maririnig mo ang boses ni Lorna. Maamo. Banayad. Tulog ka na, anak. Huwag kang matakot, kasama mo na kami ngayon. Sa likod mo, mararamdaman mong may humahawak sa balikat mo. Malamig. Mabigat. Mahigpit. Paglingon mo, wala. Ngunit sa salamin, makikita mo silang dalawa. Si Mario. Si Lorna. At ang bata sa gitna nila. Nakayakap sa iyo. Habang ang kanilang mga mata, walang puti, puro dilim, ay nakatitig diretso sa kaluluwa mo. Buo na tayo. Wala nang makakahiwalay sa atin. Dito ka na. At sa sandaling iyon, hindi ka na magigising. Hindi ka na babalik sa dati mong mundo. At sa bahay mo, sa sala, sa sulok kung saan minsan ay may halaman. May isang bagong duyan. Umuugoy-ugoy mag-isa. At tuwing gabi, isang bagong tinig ang sumasali sa tawa ng sanggol. Isa pang sigaw. Isa pang kaluluwa. Isa pang boses. Ng isa pang taong nagpadala sa galit at ngayon hindi na makaalis. Sa umaga, magugulat ang iyong pamilya. Wala ka sa higaan. Wala ang iyong mga gamit. Parang hindi ka kailanman tumira roon. Pag tinanong nila ang mga kapitbahay, itatanggi ng lahat na may nakitang kakaiba. Parang nabura ka sa alaala. Pero sa loob ng bahay ni Mario at Lorna, may isa ng bagong larawan sa dingding. Itim at puti. Nakakahon sa lumang kahoy. Ikaw iyon. Nakangiti. Ngunit ang mga mata mo sa litrato ay walang liwanag. Sa mga darating na gabi, may maririnig ang mga bagong residente ng baryo. Isang matinis na sigaw na biglang humuhupa. Sumusunod ang halakhak ng bata. Isang babae ang tatawa pagkatapos. At ang tinig ng lalaki, palaging huli, sasambit ng parehong salita. Tapos na. Tayo na naman ang pamilya. Ang mga halaman sa paligid ng bahay ay lalago, ngunit laging baluktot ang katawan. Parang iniiwasan ang gitna ng lupa. Ang mga ibon ay iiwas lumipad sa itaas. At sa bawat pag-ikot ng buwan, sa tuwing sasapit ang dilim ng kabilugan, isang bintana ang kusang bubukas. Lilitaw ang sanggol sa loob, walang pilik, walang ngipin. Ngunit tatawa siya. Masaya. Dahil may darating na naman. Isa na namang pusong puno ng inggit. Isa na namang bibiktima ng sariling galit. Dahil ang bahay ni Mario at Lorna ay hindi na isang kwento lang. Ito ay isang nilalang. Isang siklo ng puot at kulam. At habang may mga taong nagtatanim ng sama ng loob. Habang may mga pusong hindi marunong magpatawad. Mananatili itong buhay. Mananatiling bukas ang pinto. At mananatiling gutom. Sa sumunod na linggo, isang estudyanteng babae mula sa kalapit na bayan ang naatasang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga alamat ng kanilang rehiyon. Matalino siya. Matapang. At hindi naniniwala sa kababalaghan. Bitbit ang kanyang kamera, voice recorder, at isang makalumang mapa ng baryo, dumating siya sa Santa Lucia. Walang gustong magsalita sa kanya. Lahat ay umiiling. Lahat ay biglang nagmamadali kapag tinanong niya ang tungkol sa bahay ni Mario at Lorna.
Isang matandang babae lang ang lumapit sa kanya. Bulong nito, kung pupunta ka roon, huwag kang titingin sa salamin. Huwag kang magtatanong kung may marinig kang umiiyak. At huwag mong sasabihing hindi ka natatakot. Napatawa ang estudyante. Akala niya ay dramatikong babala lamang. Kinagabihan, nagtungo siya sa lugar. Madali niyang nakita ang bahay. Walang gate, walang harang, pero parang walang hangin sa paligid nito. Tahimik. Sobrang tahimik na parang lahat ng tunog ay nalunod. In-on niya ang kanyang kamera. Nagsimulang magsalita. Ngayong gabi, papasok tayo sa loob ng tinaguriang pinakamisteryosong bahay sa Santa Lucia. Ngunit sa kanyang monitor, may nauna nang nakatayo sa harap ng bahay. Isang babae. Maputla. Mahaba ang buhok. Nakatingin sa kamera. Napaatras siya. Paglingon niya sa aktwal na tanawin, walang tao. Ngunit sa kanyang monitor, nananatili ang babae. Lumalapit. Dahan-dahan. Sinubukan niyang patayin ang kamera, hindi gumagana. Napalingon siya sa pinto ng bahay, bukas na ito. At mula sa loob, lumabas ang mahinang tinig ng isang sanggol. Hindi ito iyak. Ito ay awit. Paikot-ikot ang tono, parang nakakaloko. Sampa ka duyan ng apoy. Kung galit ang puso mo, dito ka magtutuloy. Hindi niya namalayang unti-unti siyang nilalapitan ng anino mula sa likuran. Hanggang sa ang kanyang balikat ay dumikit sa malamig na palad. Nanigas siya. Napatingin sa lente ng kanyang kamera, doon niya nakita ang sarili niyang mata. Nagiging itim. Puno ng usok. Puno ng apoy. Ang huling kuha sa kanyang dokumentaryo ay ang imahe ng kisame ng bahay. At ang narinig lang ng mga maghahanap sa kanya kinabukasan ay ang kanyang tinig, paulit-ulit. Buo na sila. Buo na sila. Buo na kami. At sa dingding ng bahay may bagong litrato na naman. Babae. Nakangiti. Ngunit ang mga mata wala na. Ngayon, kahit mga hindi taga Santa Lucia ay tinatawag ng bahay. Dumarating ang mga panaginip sa mga hindi kilala. May nagtatanong sa kanilang tulog, galit ka ba? Gusto mo bang makaganti? Gusto mo bang makasama kami? At kung ang sagot mo, pagdilat mo, maririnig mo ang duyan. Umugoy. At ang sanggol, habang nakangiti, ay bubulong sa tainga mo. Tulog ka na dahil hindi ka na magigising bilang ikaw. At sa panibagong paggising mo, hindi na ikaw ang naglalakad sa iyong katawan. May gumising sa loob mo. May pumasok. Hindi mo agad mapapansin. Sa simula, mararamdaman mo lang ang kaunting lamig sa batok. Tapos, magugulat kang nagsasabi ka ng mga bagay na hindi mo naman iniisip. Magagalit ka ng wala sa oras. Magmumura ka sa taong wala namang kasalanan. At sa bawat pagputok ng damdamin, parang may boses na pumapalakpak sa loob ng utak mo. Ganyan nga. Mas lalo ka naming gusto. Magsisimula kang mangarap ng isang bahay. Luma. May duyan sa gitna. May bintanang may kortinang puti. At sa bawat panaginip, papalapit ka ng papalapit. Hanggang sa isang araw, hindi mo na ito mapanaginipan lang. Makikita mo na ito sa aktwal mong landas. Habang naglalakad ka pa uwi, bigla mo itong matatagpuan sa isang kalye na dati namang walang bahay. Hindi mo na matandaan kung paano ka nakarating doon. Pero nandyan na ito. Bukas ang pinto. May amoy na sinunog na papel. At sa loob, maririnig mong tinatawag ang pangalan mo. Minsan boses ng ina mo. Minsan boses mo rin. Minsan boses ng batang hindi mo kilala. At ang paa mo, kusang gagalaw. Tutulak papasok. Dahil ang galit mo, ang inggit mo, ang takot mo, iyon ang susi. At kapag nakapasok ka na, mararamdaman mong parang matagal ka nang nandoon. Kilala mo ang bawat sulok. Alam mo kung nasaan ang luma nilang aparador. Alam mo kung aling sahig ang umuuga kapag tinapakan. Alam mong may duyan sa itaas at hinihintay ka nito. Aakyat ka ng walang utos. Walang tanong. At sa pagbukas ng pintuan ng kwarto, nandoon sila. Si Mario. Si Lorna. At ang sanggol. Hindi na sila kumikibo. Hindi na sila gumagalaw. Parang mga anino na lang ng sarili nilang kasalanan. Pero lahat sila ay nakatingin sa iyo.
At ang sanggol, tatayo ito sa duyan. Maglalakad palapit sa iyo. At isusuot ang kamay nito sa dibdib mo. Hindi masakit. Malamig lang. Mabigat. Hanggang maramdaman mong humihinto na ang tibok ng puso mo at sumisindi ang apoy sa loob. At sa sandaling iyon, wala ka ng pangalan. Wala ka ng alaala. Ikaw na ang bagong tagabantay. Ikaw na ang bagong larawan sa dingding. At habang umiikot ang duyan sa gitna ng kwarto, may isa na namang panibagong tinig ang maririnig. Isa pang tao na nagkamaling pinaniwalaan na sila iligtas sa sarili nilang galit. Isa pang kaluluwa na pumayag na manatili. Sa bahay na walang pintuan palabas. Sa pamilya na hindi mo mapapalitan. Sa sumpa na hindi mo na maiwawaksi. Sa halakhak ng isang sanggol na, sa dulo ng lahat, ay hindi kailanman naging bata. Dahil ang sanggol na iyon ay hindi isinilang. Hindi mula sa sinapupunan. Hindi galing sa laman at dugo. Siya ay nilikha. Hugis ng paghihiganti. Kaluluwa ng lahat ng sanggol na namatay sa galit ng mga magulang. Isang nilalang na pinakain ng panaghoy, pinatubo ng puot, pinalaki sa sigaw. At ngayon, ikaw ang magiging tagapagsilbi niya. Ikaw ang magbubukas ng pinto para sa susunod. Ang bagong biktima. Ang bagong pamilya. Sa bawat taong galit sa mundo. Sa bawat pusong punong-puno ng inggit, takot at hinanakit. Doon kanya dadalhin. Ipapakita mo ang bahay. Ipapakilala mo si Lorna, si Mario, ang duyan. Kakalabitin mo ang kahinaan nila, hahayaang lumaki ang apoy. At kapag handa na sila, bubuksan mo ang pinto. Papasukin mo sila. At manonood ka habang binabago sila ng bahay, gaya ng pagkabago sa iyo. Hanggang maging katulad mo rin sila. Wala ng sarili. Wala ng alaala. Boses na lamang sa kadiliman. At sa gitna ng lahat, ang sanggol ay tatawa. Tuloy-tuloy. Malalim. Lumalagpas sa pader ng realidad. Ang halakhak niya ay maririnig sa tubig ng gripo. Sa huni ng hangin. Sa lagaslas ng dahon sa gabi. At kapag narinig mo iyon, kahit pa sinasabi mong hindi ka naniniwala, kahit pa pinagtatawanan mo ang kwentong ito, alalahanin mo, hindi mo kailangang puntahan ang bahay. Kapag oras mo na, ito ang pupunta sa'yo. At darating ito nang hindi mo namamalayan. Sa isang gabi na akala mo ay ordinaryo. Kapag pauwi ka mula sa trabaho, pagod, inis, may kinikimkim sa dibdib. Kapag nag-aaway kayo ng kapamilya mo at nagsalita ka ng salitang hindi mo na mababawi. Kapag sinabi mong kisa na mawala na lang siya. O hindi ko na siya mapapatawad. Sa mismong sandaling iyon, mapapansin mong tahimik ang paligid. Walang tahol ng aso. Walang busina ng sasakyan. At sa dulo ng kalye, may ilaw na kumikislap. Isang bintana na hindi mo dati napapansin. At mula roon, maririnig mong may umiiyak. Mahinahon. Maikli. Parang sanggol na nauuhaw. Kapag lumingon ka, wala kang makikita. Ngunit ang hakbang ng paa mo ay dahan-dahang dadaan sa harap ng pintuang hindi mo rin alam kung kailan lumitaw. Mapapahinto ka. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiwaga. Ang doorknob ay malamig. Amoy ito ng basang abo at sinaunang kandila. At bago ka pa makapagdesisyong kumatok o umalis, bubukas ito. At sa loob, naroon ang liwanag ng mga alaala mo. Mga mukhang akala mo ay nalimutan mo na. Mga sigawan mula sa nakaraan. Mga halakhak na naging luha. At sa gitna ng liwanag, makikita mo ang duyan. Umugoy. Walang sanggol. Walang tao. Ngunit sa bawat pag-ugoy, bumibigat ang dibdib mo. Parang hinihila pabalik ng isang alaalang ayaw mo nang balikan. At sa bawat segundo na tinititigan mo ang duyan, mararamdaman mong may nawawala sa'yo. Unti-unti. Ang iyong pangalan. Ang iyong mga panaginip. Ang iyong boses. Hanggang sa wala nang natira kundi ang katahimikan sa loob ng bahay. At sa labas, tuloy pa rin ang buhay. Walang nakapansin na nawala ka. Walang nagtanong. Dahil ang mundong ito ay sanay ng mawalan. At ang bahay ni Mario at Lorna? Isa na namang larawan ang ikinabit sa pader. Isa na namang bintana ang bumukas.
Isa na namang kwarto ang nadagdag. Dahil habang may galit sa mundong ito. Habang may pusong basag at walang hustisya. Ang bahay ay lalago. Lalawak. At hindi mo na kailangang lumayo. Dahil sa oras na pumikit ka ng may puot sa puso mo. Nasa tabi mo na ito. Naghihintay. At handang isama ka sa kanilang pamilya. Dahil ang sanggol na iyon ay hindi isinilang. Hindi mula sa sinapupunan. Hindi galing sa laman at dugo. Siya ay nilikha. Hugis ng paghihiganti. Kaluluwa ng lahat ng sanggol na namatay sa galit ng mga magulang. Isang nilalang na pinakain ng panaghoy, pinatubo ng puot, pinalaki sa sigaw. At ngayon, ikaw ang magiging tagapagsilbi niya. Ikaw ang magbubukas ng pinto para sa susunod. Ang bagong biktima. Ang bagong pamilya. Sa bawat taong galit sa mundo. Sa bawat pusong punong-puno ng inggit, takot at hinanakit. Doon kanya dadalhin. Ipapakita mo ang bahay. Ipapakilala mo si Lorna, si Mario, ang duyan. Kakalabitin mo ang kahinaan nila, hahayaang lumaki ang apoy. At kapag handa na sila, bubuksan mo ang pinto. Papasukin mo sila. At manonood ka habang binabago sila ng bahay, gaya ng pagkabago sa iyo. Hanggang maging katulad mo rin sila. Wala nang sarili. Wala nang alaala. Boses na lamang sa kadiliman. At sa gitna ng lahat, ang sanggol ay tatawa. Tuloy-tuloy. Malalim. Lumalagpas sa pader ng realidad. Ang halakhak niya ay maririnig sa tubig ng gripo. Sa huni ng hangin. Sa lagaslas ng dahon sa gabi. At kapag narinig mo iyon, kahit pa sinasabi mong hindi ka naniniwala, kahit pa pinagtatawanan mo ang kwentong ito, alalahanin mo, hindi mo kailangang puntahan ang bahay. Kapag oras mo na, ito ang pupunta sa'yo. At darating ito nang hindi mo namamalayan. Sa isang gabi na akala mo ay ordinaryo. Kapag pauwi ka mula sa trabaho, pagod, inis, may kinikimkim sa dibdib. Kapag nag-aaway kayo ng kapamilya mo at nagsalita ka ng salitang hindi mo na mababawi. Kapag sinabi mong sana mawala na lang siya. O hindi ko na siya mapapatawad. Sa mismong sandaling iyon, mapapansin mong tahimik ang paligid. Walang tahol ng aso. Walang busina ng sasakyan. At sa dulo ng kalye, may ilaw na kumikislap. Isang bintana na hindi mo dati napapansin. At mula roon, maririnig mong may umiiyak. Mahinahon. Maikli. Parang sanggol na nauuhaw. Kapag lumingon ka, wala kang makikita. Ngunit ang hakbang ng paa mo ay dahan-dahang dadaan sa harap ng pintuang hindi mo rin alam kung kailan lumitaw. Mapapahinto ka. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiwaga. Ang doorknob ay malamig. Amoy ito ng basang abo at sinaunang kandila. At bago ka pa makapagdesisyong kumatok o umalis, bubukas ito. At sa loob, naroon ang liwanag ng mga alaala mo. Mga mukhang akala mo ay nalimutan mo na. Mga sigawan mula sa nakaraan. Mga halakhak na naging luha. At sa gitna ng liwanag, makikita mo ang duyan. Umugoy. Walang sanggol. Walang tao. Ngunit sa bawat pag-ugoy, bumibigat ang dibdib mo. Parang hinihila pabalik ng isang alaalang ayaw mo nang balikan. At sa bawat segundo na tinititigan mo ang duyan, mararamdaman mong may nawawala sa'yo. Unti-unti. Ang iyong pangalan. Ang iyong mga panaginip. Ang iyong boses. Hanggang sa wala nang natira kundi ang katahimikan sa loob ng bahay. At sa labas, tuloy pa rin ang buhay. Walang nakapansin na nawala ka. Walang nagtanong. Dahil ang mundong ito ay sanay ng mawalan. At ang bahay ni Mario at Lorna? Isa na namang larawan ang ikinabit sa pader. Isa na namang bintana ang bumukas. Isa na namang kwarto ang nadagdag. Dahil habang may galit sa mundong ito. Habang may pusong basag at walang hustisya. Ang bahay ay lalago. Lalawak. At hindi mo na kailangang lumayo. Dahil sa oras na pumikit ka ng may puot sa puso mo. Nasa tabi mo na ito. Naghihintay. At handang isama ka sa kanilang pamilya. Walang makakaalala. Walang maghahanap. Sa mundo sa labas, ang oras ay tutuloy gaya ng dati.
Isang katawang walang kaluluwa ang maaaring manatili, ngumiti, magsalita, magtrabaho. Ngunit hindi na iyon ikaw. Dahil ang tunay mong sarili, ang tunay mong alaala, ay nabaon na sa loob ng bahay. Isa ka na ngayong bahagi ng pader. Ng kisame. Ng hagdanang umuugong tuwing hating gabi. Isang aninong madadaanan ng iba na hindi nila pansin pero ikinapapanindig ng balahibo. Isa ka na sa mga boses na maririnig nila sa dilim kapag nagsimula na silang mabaliw sa bigat ng sariling galit. Ang iyong halakhak ay ihahalo sa tawa ng sanggol. Ang iyong mga mata ay ipapamana sa susunod na bibiktimahin. At ang iyong pangalan ay isusulat sa abo, sa ilalim ng duyan, kasama ng iba pang nauna. Walang babala. Walang wakas. Dahil ang bahay ni na Mario at Lorna ay hindi isang kwento na may simula at katapusan. Ito ay isang gutom. Isang siklo. Isang salamin sa lahat ng galit na hindi natin mapigilan, sa bawat hiling ng paghihiganti na hindi natin sinasabi ng malakas pero iniisip, gabi-gabi. At habang may isa pang pusong bumubulong ng, hindi ko siya mapapatawad. Gusto ko siyang masaktan. Sana maranasan niya ang naranasan ko di. Bubukas ang isa pang pinto. Ugoy ang isa pang duyan. At tatawa muli ang sanggol. Dahil alam niyang may darating na naman. Sa bawat pintig ng galit na hindi mo binibitawan. Sa bawat alaala ng sakit na ayaw mong pakawalan. Ang bahay ay lalapit. Hindi ito palaging mukhang bahay. Minsan, silid sa panaginip. Minsan, sulok sa paaralan kung saan ka una mong naranasang mapahiya. Minsan, ang mismong kwartong kinatatakutan mo noong bata ka. At minsan, ang loob mismo ng puso mo. Kahit hindi mo aminin ay isa ng bahagi ng bahay. Kapag tumingin ka sa salamin at hindi mo na makita ang kinang sa mata mo. Kapag napatawa ka sa sakit ng iba. Kapag mas pinili mong manahimik kahit may alam kang mali. Doon ka nagsisimulang pumasok. Tahimik. Dahan-dahan. Tulad ng usok. At isang gabi, habang iniisip mong ikaw ay nag-iisa. Makikita mo sa gilid ng mata mo ang anino ng duyan. Umugoy. May lumang kantang umaawit sa hangin. Hindi mo alam kung sino ang kumakanta. Pero kilala mo ang tinig. Para bang ikaw din iyon. At kapag lumapit ka, makikita mo ang bata. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya natutulog. Nakadilat siya. Diretsong nakatingin sa iyo. Parang salamin. At sa likod niya, naroon sina Mario. Si Lorna. At ang mga nauna sa iyo. Mga mukhang pamilyar. Mga dating nawala at hindi na binalikan. Ngayon ay kasama na. Hindi sila nagsasalita. Ngunit sabay-sabay silang naglalakad palapit. May ngiti. May init. May anyayang hindi mo maitanggi. At sa pinakahuling sandali, kapag akala mong makakatakas ka pa, doon mo maririnig ang tinig na pinakamalapit sa puso mo. Isang tinig na hindi mo inaasahan. Isang mahal sa buhay. O baka ang sarili mong boses. Bubulong ito, pabulong sa tuktok ng iyong tainga. Tapos na. Andito ka na. Buo na tayo. At ang duyan ay hihinto. Ang ilaw ay mamamatay. At ikaw ay hindi na muling lalabas. At hindi siya kailanman nagkakamali. Dahil laging may dumarating. Isang bagong ama na nawalan ng anak. Isang ina na iniwan ng asawa. Isang anak na pinagtaksilan ng sariling dugo. Hindi sila sabay-sabay dumadating. Dumarating sila mag-isa sa sariling oras ng kahinaan. At kapag dumating na ang gabi ng pinakamalalim na sugat, ang gabi kung kailan hindi mo na kayang pigilan ang galit na nanunuyot sa dibdib mo. Doon na siya darating. Tahimik. Walang yabag. Walang sigaw. Magsisimula sa liwanag ng isang bumbilyang nagkikislap. Pagkatapos ay isang duyan. Isang kantang hindi mo pa naririnig pero alam mong alam mo. At sa iyong harapan, ang pintuan. Hindi ito ang pintuan ng iyong bahay. Hindi rin ito pintuan ng lugar na kilala mo. Ito ay pinto ng sugat. Ng pagkaputol. Ng hindi natapos na sigaw. At sa likod nito ay ang sanggol. Hindi na siya bata. Hindi na rin siya matanda. Isa siyang nilalang na walang simula o dulo.
Binuo sa mga luha ng lahat ng hindi narinig. Pinalakas ng mga pusong hindi nakalimot sa galit. Kapag tinawag ka niya sa pangalan mong totoo, hindi ang pangalang sinisigaw sa iyo ng mundo, kundi ang pangalan ng kaluluwang hinubog ng sakit. Mapapatingin ka, mapapalapit, at kapag ang kamay niya ay inabot mo, wala ka nang babalikan, wala ka nang matatakasan. Isa ka ng bahagi ng tahanang hindi kailanman mawawasak. Ang tahanang itinayo sa galit, at pinalalago sa bawat pusong bumubulong. Sana may mangyari sa kanya. Sana maramdaman niya ang sakit ko. Sana mawala na lang siya. Sa bawat salitang iyan, ang bahay ay lumalaki. Umuugoy muli ang duyan. At ang tawa ng sanggol ay lumalalim, lumalakas, lumalapit. Hanggang sa marinig mo na ito kahit gising ka. Habang kumakain ka mag-isa sa dilim ng kusina. Habang nakatitig ka sa telebisyon na hindi mo naiintindihan. Habang nakahiga ka, nakadilat, pilit kinakalimutan ang taong nanakit sa'yo. Sa likod ng bawat tunog, doon mo maririnig ang halakhak. Parang sinadyang lumutang sa pagitan ng mga patak ng ulan. Parang nakasilid sa mga bulong ng hangin tuwing 2:00 ng umaga. At kapag sinubukan mong huwag pansinin, mas lalapit pa ito. Dahan-dahan, mararamdaman mo ang bigat sa iyong dibdib. Parang may nakaupo sa iyo habang natutulog. Parang may matang sumusunod sa iyo sa bawat salamin. At sa gabi kung kailan pagod na pagod ka nang magpatawad. Kapag wala nang natirang pag-asa sa puso mo. Kapag napaisip kang, bakit hindi na lang ako mawala? Sa mismong sandaling iyon, maririnig mo ang mga yabag. Hindi isa. Hindi dalawa. Maraming paa. Maliit. Malalaki. Mabigat. Magaan. Lahat papunta sa iyo. At bago mo man mabuksan ang bibig mo para sumigaw. Nasa harap mo na ang pintuan. Walang kamay na kumatok. Walang hangin na nagtulak. Kusa itong bumukas. At sa loob, hindi mo makikita ang apoy o multo o mga halimaw. Makikita mo ang sarili mo. Nakatayo sa gitna ng isang silid. May duyan sa likod. May mga litrato sa pader. Mga mukhang hindi mo kilala. Pero alam mong kapareho mo ng dinanas. At kapag humarap sa iyo ang duyan, makikita mong hindi bata ang laman nito. Ikaw iyon. Yung ikaw bago ka nasaktan. Yung ikaw bago ka napuno ng puot. Yung ikaw bago ka pinili ng bahay. At sa sandaling iyon, tatawa ang sanggol. Tatawa ng mahaba, basag at tuwid na tuwid sa puso mo. Sabay-sabay bubulong ang mga larawan sa pader. Bumalik ka na. Dito ka talaga kabilang. Dito, hindi mo na kailangang magpatawad. At sa unang hakbang mo papasok sa liwanag ng kwarto. Magsasara ang pinto. Hindi sa lakas. Hindi sa sigaw. Kundi sa payapa, malamig, at walang hangganang yakap ng isang tahanang itinayo, hindi sa pagmamahal. Kundi sa galit na hindi kailanman nailibing. At sa labas ng mundong iyon, isa na namang kwento ang nawala. Isa na namang boses ang tumahimik. Isa na namang duyan ang umuugoy. Ngunit sa bawat kwento ng dilim, laging may iilang ilaw na nananatiling bukas. May mga pusong kahit durog ay piniling hindi gumanti. May mga kaluluwang kahit ginapos ng galit ay marunong magpakumbaba. Hindi sila tinatawag ng bahay. Hindi sila nakikita ng duyan. Dahil ang bahay ni na Mario at Lorna ay gutom sa put, hindi sa paghilom. Ito ang lihim na hindi sinasabi ng mga kwento. Na kahit gaano kalalim ang sugat, may daan palayo kung ang puso ay natutong tumahimik. Kung kaya mong patawarin kahit walang humingi. Kung kaya mong lumaya kahit may dahilan para manatiling galit. Hindi madali. Hindi mabilis. Pero ito lang ang paraan. Dahil kapag ang puso ay piniling manahimik, ang pinto ay hindi kailanman mabubuksan. Ang duyan ay titigil sa pag-ugoy. Ang sanggol ay hindi tatawa. At ang bahay, mananatili itong nakatayo. Tahimik. Naghihintay. Pero hindi na makalalapit. Hindi na makakapasok. Dahil ang tanging tunay na proteksyon laban sa kadiliman ay ang pusong natutong magmahal muli. Kaya kung marinig mo man ang tawa sa hangin,
Kung makaramdam ka man ng lamig sa iyong batok habang natutulog, tanungin mo ang sarili mo, may galit pa ba sa puso ko? At kung ang sagot ay hindi, makakatulog ka ng mahimbing. Dahil alam mong, sa gabing iyon, ang bahay ay lumampas lang sa'yo. At ikaw ay ligtas, pansamantala. At sana, habang may panahon ka pa, ay piliin mong manatiling ganoon. Sa isang mundong hindi laging patas, piliin mong huwag maging pagkain ng bahay. Ito ang kwento ng mag-asawang walang ginawa kundi ang mag-away. Ngunit ang mas malupit na katotohanan, hindi sila ang huli. At baka, sa kwento ng iba, ikaw na ang susunod. Wakas,